Nagsisimula ang araw ni PO2 Mervin Alcaraz sa paggising ng maaga. Alas 5 ng umaga siya bumabangon para mag-ayos at pumasok sa presinto. Naliligo siya ng mabilis, nagsusuot ng uniforme at dumaraan sa maliit na karinderya para doon na mag-almusal. Tapos ay sumasakay siya ng jeep papunta sa istasyon ng pulis kung saan siya nakadestino. Sa trabaho ay madalas na abala si Mervin sa pagre-record ng blatter, pag-iikot sa mga barangay at pakikipag-usap sa mga reklamo ng residente na madalas ay tungkol sa away magkakapitbahay, nakawan ng kung ano-anong bagay o lasing na nanggugulo. Paminsan-minsan, sumasama rin siya sa operasyon ng mga mas nakatataas na opisyal. Tahimik lang siya, pero maayos siyang magtrabaho at may respeto siya sa lahat. Pagkatapos ng kanyang duty, ay umuwi siya sa inuupahang kwarto sa isang lumang apartment building sa May Recto. Kumakain siya ng hapunan sa isang tapsilugan at pagkatapos ay nanonood siya ng balita sa maliit na TV at minsan ay nag-eehersisyo bago matulog. Araw-araw, pareho lang ang routine niya at sanay na siya sa ganoong buhay. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa presinto, ay pagod na bumaba si Mervin mula sa jeep at naglakad na siya papunta sa kanyang apartment. Tumagal ang duty niya dahil sa isang buy-bust operation na nauwi sa habulan sa Skinita. Hindi man siya ang direktang humabol ay siya ang naiwang nag-file ng report at nag-asikaso sa sospek. Masakit na ang batok niya, mabigat ang katawan at ang tanging iniisip niya ay ang kanyang higaan para makapagpahinga at makatulog. Pagpasok ni Mervin sa maliit niyang kwarto ay dumiretso siya sa lababo para maghilamos. Naghubad siya ng uniforme, nagpalit ng puting sando at nahiga sa kama. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon at nakita niya ang isang unread message mula kay Oscar. Binuksan niya ang mensahe ni Oscar at pabulong niya itong binasa. "Pare, tawagan mo ko kapag may libre kang oras. May importante akong sasabihin sa'yo." Aba, ano kaya yon? Napakunot ang noo ni Mervin. Hindi niya alam, ngunit bahagya siyang nakaramdam ng kaba sa mensaheng yon ng kanyang kaibigan. Inilapag niya sandali ang cellphone sa dibdib habang nakatitig sa kisame. Matagal na silang magkaibigan ni Oscar. Sabay silang lumaki sa baryo kung saan dating nakatira ang kanyang pamilya. Kahit lumipat na siya sa Maynila para maging pulis, ay hindi nagbago ang closeness nila ng kanyang kaibigan. Isa si Oscar sa mga taong alam ang lahat ng kwento niya, pati na ang pagpili niyang mabuhay ng mag-isa dahil ayaw niya nang umasa sa kanyang pamilya na meron na rin kanya-kanyang buhay. Kinuha muli ni Mervin ang cellphone at tinawagan na nga ang kaibigang si Oscar na agad naman itong sinagot. "Hello? Pare? Oh, anong meron at pinapatawag mo ko?" Tanong talaga agad. Kumusta ka na dyan, pare? Eto as usual, pagod sa trabaho. Ganun talaga eh. Pulis ka eh. Alam mo, dami mong pasakali. Ano ba talaga yung importanteng sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na. Bakit, may problema ba? Biglang natahimik si Oscar sa kabilang linya. Dahil doon ay nadagdagan ang kaba ni Mervin. Kilala niya ang kaibigan niya na mapagbiro. Ngunit sa pagkakataon na yon ay tila umiiwas ito na magbitaw ng joke sa kanya. "Oscar, huy, nandiyan ka pa ba? Ano nangyari sa'yo?" May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Oscar. Mervin, pare. Alam ko nakakabigla itong sasabihin ko. Kaya hindi ko sasabihin na huwag ka mabibigla, pare. Patay na si Laika. Teka, ano? Si Laika, pare. Patay na. Baliw! Hindi na April ngayon para i-April Fools mo ko, no?
Sa ayoko ng mga ganyang biro pare, hindi nakakatawa yan. Pare, seryoso. Hindi ako nagbibiro. Patay na talaga si Laika. Kagabi lang. Natagpuan daw siyang walang buhay sa likod ng bahay nila. Natigilan si Mervin at napatitig siya sa kisame. Hindi niya magawang umiyak dahil tila hindi tinatanggap ng utak niya ang balitang sinabi ni Oscar. Nanuyo ang lalamunan niya at nanlamig ang buong katawan niya. Si Laika ay ang nobya ni Mervin ng halos 8 taon. Nakatira ito sa baryo kung saan siya ipinanganak at nagkaisip. Ito ang unang babaeng naging nobya niya at high school nang maging magkasintahan silang dalawa. Noon ay sabay silang naglalakad pauwi galing eskwelahan. Isa si Laika sa dahilan kung bakit pinilit ni Mervin na makapagtapos at magpulis para pagdating ng araw ay mabigyan niya ito ng maayos na buhay. Plano sana ni Mervin na umuwi sa baryo nila sa susunod na buwan para mag-propose kay Laika. Yun ang dahilan kung bakit doble kayod siya ng mga nakaraang buwan. Pinaghahandaan na niya talaga ang magiging kasal nila dahil sigurado siya na mag-yes si Laika sa wedding proposal niya. Oscar, bibigyan pa kita ng 10 seconds para bawiin ang sinabi mo sa akin, ha? Sana nga pare. Pwede kong bawiin ang sinabi ko eh. Pero pare, wala na talaga. Patay na talaga si Laika pare. Wala na siya. Pero, ang labo naman eh. Pare, ano nangyari? Paano? Siguro pare, mas maganda kung sa personal ko na lang sabihin sa'yo. Hindi maganda na dito natin to pinag-uusapan sa telepono. Alam ko masakit pare. Pasensya ka na talaga. Kung may magagawa lang sana ako. Pakiramdam ni Mervin ay hindi niya na kaya pa ang ibang sasabihin ni Oscar. Wala na siya sa kanyang sarili. Tinapos niya ang tawag na yon. Napaupo siya sa gilid ng kama at nabitiwan niya ang cellphone. Napahawak siya sa ulo niya at doon siya tuluyang napaiyak. Hindi siya humahagulgol pero paulit-ulit lang siyang lumuluha. Tumiim ang bagang niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Ramdam niya na malaking bahagi ng buhay niya ang nawala ng sandaling yon. Hindi gaanong nakatulog si Mervin ng gabing yon. Mabigat na ang talukap ng mga mata niya pero ang utak niya ay patuloy sa pag-iisip ng napakaraming bagay. Hindi siya makapaniwala na hindi na niya magagawa ang mga plano at pangarap nila ni Laika. Pagsapit ng umaga ay bumangon na si Mervin. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Hindi na siya kumain ng almusal at bumiyahe na siya patungo sa presinto. Pagdating niya roon ay dumiretso siya sa opisina ng kanilang detachment commander para magpa-leave. Ipinaliwanag niya rito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mag-leave ng matagal at naintindihan naman siya nito. Matapos yun ay bumalik si Mervin sa apartment niya at agad siyang nag-empake. Inilabas niya ang kanyang maleta na may katamtamang laki. Naglagay siya ng mga damit at ilang personal na gamit doon. Matapos yun ay nagsuot siya ng simpleng polo at maong. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagpunta na siya sa bus station at sumakay siya ng bus pauwi sa kanilang probinsya. Sa tabi ng bintana siya naupo at nang makabayad na siya ng pamasahe ay pumikit muna siya dahil alam niya na magiging mahaba ang magiging biyahe niya. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makarating si Mervin sa baryo kung saan siya isinilang. Samot-saring alaala ang bumalik sa kanya habang naglalakad. Hindi na siya dumiretso sa dati nilang bahay dahil wala na rin naman siyang babalikan doon. Matagal na yung naibenta nung lumipat na ang kanyang pamilya sa syudad. Wala siyang ibang maisip puntahan kundi ang bahay ng kaibigan niyang si Oscar. Makalipas ang ilang minuto ay narating na ni Mervin ang harapan ng bahay ni Oscar. Halos wala yung pinagbago. Malawak pa rin ang bakuran at naroon pa rin ang mga puno ng mangga na noon ay inaakyat nila kapag hitik yun sa bunga.
Lumabas si Oscar sa bahay at nagulat ito nang makita si Mervin. Agad din itong napangiti at lumapit sa kanya. Oh, ang unexpected naman ito pare. Bakit naman hindi ka nagsabi na uuwi ka rito? Sinabi mong patay si Laika, di ba? Malamang uuwi ako rito. Pambihira talaga tong taong to. Oh. Ay, sa bagay, may point ka. Pero akala ko kasi sa mga susunod na araw ka pa makakapunta rito. Talagang inisikaso ko kagad ang leave ko, pare. Oo nga pala, pare. Baka pwedeng makituloy muna ako dito. Alam mo namang wala na kaming bahay dito eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magsabi, no? Welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Anytime. Saka maganda nga yun eh. Para may kasama na ako rito. Maraming salamat, pare. O tara, sa loob na tayo magkwentuhan. Saka para makapagpahinga ka na rin muna. Alam ko na napagod ka sa biyahe. Hinuha ni Oscar ang maleta ni Mervin at nauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Agad namang sumunod si Mervin dito. Malungkot siya dahil hindi bakasyon ang dahilan kung bakit siya umuwi sa baryo nila, kundi dahil namatay ang babaeng inakala niya na makakasama niya hanggang sa pagtanda. Pagpasok sa loob ay umupo si Mervin sa sopa, habang si Oscar naman ay dinulutan siya ng isang baso ng malamig na tubig. Umupo ito sa tabi niya at mataman siyang tinignan. Oscar, ano ba talaga nangyari kay Laika? Baka pwedeng sabihin mo na sa akin ngayon. Sigurado ka bang ready ka nang marinig ngayon, pare? Malalaman ko rin naman yan eh, kaya sabihin mo na. Hindi agad sumagot si Oscar. Tila nag-iipon muna ito ng lakas ng loob na sabihin kay Mervin ang dapat nitong malaman. Pare, pinatay siya. Natagpuan sa gubat ang katawan niya. Ha? Sinong pumatay sa kanya, pare? Hindi sino, pare. Ano? Teka. Anong ibig mo sabihin? Pare, may hinala ang mga tao rito na hindi raw tao ang pumatay kay Laika, pare. Ang sabi nila, aswang daw ang pumatay sa girlfriend mo. Napakunot ang noo ni Mervin. Napailing siya at bahagyang natawa. Ang labo naman, pare. Aswang! Pare, hindi totoo mga aswang. Kung pinatay si Laika, sigurado ko na tao ang may gawa nun sa kanya. Pare, hindi din ako naniniwala dati. Pero nang makita kong bangkay ni Laika, parang gusto ko nang maniwala na may aswang talaga na gumagala dito sa baryo natin. Bakit? Ano bang itsura ng katawan ni Laika nang makita nyo? Bakit nasasabi mong aswang ang pumatay sa kanya? Pasensya na, pare. Sa susunod ko na lamang sasabihin. Alam ko magiging sobrang sakit ito para sa iyo eh. Nang makita kasi namin ang bangkay ni Laika, pare, ay marami siyang kagat sa iba't ibang parte ng katawan niya na parang nilapa siya ng isang mabangis na hayop. Tapos, wakwak ang dibdib niya, pare. May laslas din siya sa magkabilaan niyang pulso. Nagpatuloy sa pagsasalita si Oscar, pero tila wala nang naintindihan si Mervin sa iba pa nitong mga sinabi. Hindi niya kayang maisip ang kalunos-lunos na kamatayan na sinapit ng kanyang pinakamamahal na nobya. Nanginig ang buo niyang katawan at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala mula sa kanyang mga mata. Umusog si Oscar palapit kay Mervin at tinapik niya ang likod nito. Hindi na ito nagsalita habang patuloy siya sa kanyang pagluha. Nang kumalma si Mervin, ay tahimik siyang pumasok sa bakanting kwarto na inihanda ni Oscar para sa kanya. Malinis ang kama, meron dong aparador at isang bentilador. May kalakihan din ang bintana, kaya mukhang presko ang silid. Itinabi ni Mervin pansamantala ang maleta sa gilid ng aparador at naupo siya sa gilid ng kama. Pumikit siya at nabuo sa kanyang isipan ang maganda at maamong muka ni Laika. Lahat ng masasayang alaala nila ay bumalik sa kanya.
Gaya na lang ng madalas nilang pagpunta sa tabing ilog para magpiknik. Ang pagkikwentuhan nila ng kung ano-anong bagay at kung ano-ano pa. Patawarin mo ko, Laika. Patawad. Patawad kung wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay kinuha niya ang isang maliit na kulay pulang kahon. Binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang isang diamond ring na pinaghirapan niyang pag-ipunan ng ilang buwan. Tinitigan niya yon habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na yon maisusuot kay Laika. Hindi niya na rin maririnig ang sagot nitong oo. Napayuko si Mervin habang hawak ang singsing. Pumunit sa katahimikan ng silid ang mahihina niyang hikbi. Alam niya na mahirap at masakit, pero kailangan niyang tanggapin na hanggang doon na lamang ang kwento nila ni Laika at maaaring sa kabilang buhay na sila muling magkasama. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay lumabas na si Mervin sa kwarto. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya at wala siyang ganang kumilos, pero alam niya na hindi pwedeng nasa kwarto lang siya at nagmumukmok. Nakita niya si Oscar na nakaupo sa sopa habang nanonood ng palabas sa maliit na telebisyon. Uy pare, gising ka na pala. Nakapagpahinga ka na ba ng maayos pare? Hindi masyado. Paulit-ulit ako nagigising eh. Nagugutom ka ba? May pagkain sa kusina pare. Kung gusto mo, iinitin ko yung ulam. Wala pa akong ganang kumain pare. Gusto ko lang sanang pumunta sa burol ni Laika. Gusto ko lang siyang makita pare. Sa pagkakaalam ko, parang bukas pa yata dadating ang katawan niya sa bahay nila pare. Inaayos pa raw kasi grabe raw talaga yung mga sugat niya eh. Alam mo na, nasabi ko naman sa'yo kung ano nangyari sa kanya, di ba? Naiintindihan ko pare. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang sinasabi mong aswang ang pumatay kay Laika. Yun talaga ang hinala namin pare. Pati nga pamilya niya galit na galit. Lalo na yung tatay niyang si Mang Benjo. Hindi ako naniniwala ron, Oscar. Isa akong pulis. Nasanay akong maghanap ng ebidensya at ng paliwanag sa bawat krimen na nangyayari. Hindi ako basta nalang tatanggap ng kwentong kababalaghan, pare. Napakamot si Oscar sa likod ng ulo at napabuntong hininga. Pare, alam kong mahirap talagang paniwalaan. Ako nga nun eh. Akala ko kwento-kwento lang din yung tungkol sa mga aswang-aswang na yan sa baryo natin. Tapos yun na nga, biglang nangyari yung kay Laika. Hindi ko talaga makakalimutan yung itsura ng katawan niya pare. Nakakaawa. Hindi talaga yung kayang gawin ng isang tao. Kahit sabihin na adik o kaya ay lasing. Ayoko munang maniwala pare. Kailangan ko ng matibay na ebidensya sa sinasabi mo na aswang ang pumatay kay Laika. Pero wala ka ba napansin kay Laika bago mangyari ang pagpatay sa kanya? May mga kakaiba ba sa kilos niya? Pare naman, ginagamit mo na ang pagkapulis mo sa akin eh. Parang iniimbestigahan mo na ako niyan eh. Sagutin mo na lang ang tanong ko pare. Napakunot ang noon ni Oscar at nag-isip ito ng ilang segundo bago sumagot. Meron pare. Mga 2 o 3 araw bago siya mamatay, ay parang balisa siya pare. Tahimik lang palagi at parang may iniisip. Tapos isang gabi, tinanong niya ako kung paano raw pumunta sa Maynila. Sabi ko nga bakit hindi niya sa'yo itanong kasi ikaw ang nasa Maynila? Malay ko ba sa pagpunta sa syudad? Hindi pa nga ako nakakaalis sa baryo natin, no? Hindi ba niya sinabi pare kung bakit niya gustong pumunta sa Maynila? Hindi. Siguro. Baka naman gusto lang niya makita ka. Hindi ba? Matagal-tagal na rin yung huling beses na umuwi ka rito eh. Natahimik si Mervin at naglaro sa isip niya ang imahe ni Laika. Sa loob niya ay may pakiramdam siya na parang may mali sa pagkamatay ng kanyang nobya. Naramdaman niya ang pag-usbong sa puso niya ng pagnanais na alamin kung ano talaga ang nangyari. O paano pare? Mauna na ako matulog ha.
Kapag nagutom ka, may pagkain sa kusina. Sige pare, maraming salamat. Humikab muna si Oscar at nagkamot ng tiyan bago pumasok sa kwarto nito. Naiwan si Mervin na nakaupo pa rin sa sopa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Hinawi niya ng bahagya ang kurtina at tumingin sa labas. Walang katao-tao sa daan. Noon ay hindi ganun ang lugar na yon. Kahit liblib ang baryo nila, kapag ganung oras ay may mga tao pa rin sa labas. Marami pa rin mga batang naglalaro. Paulit-ulit na bumalik sa isip ni Mervin ang mga sinabi ni Oscar. Ang itsura ng katawan ni Laika. Ang balak raw nitong pumunta ng Maynila at ang hinalang aswang ang may kagagawan sa pagpatay dito. Pero sa isang pulis na gaya niya, na sanay sa lohika at ebidensya, ay mahirap paniwalaan ang mga ganong kwento. Hindi nagtagal ay bumalik na si Mervin sa kwarto niya at humiga. Nais niyang matulog pero sadyang mailap pa rin ang antok sa kanya. Tumayo si Mervin at lumabas ng bahay. Huminga siya ng malalim habang niyayakap siya ng malamig na hangin. Tumingin siya sa kawalan at hindi niya namalayang tumulo na pala ang luwa sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat ng yon. Kung alam lang sana niya na mangyayari yon, ay umuwi na lang sana siya sa baryo nila at doon naghanap ng trabaho. Baka kung malapit lang siya kay Laika, ay hindi ito mapapatay sa isang karumal-dumal na paraan. Kinabukasan ng umaga, ay nasa hapagkainan si Mervin dahil hinihintay niya si Oscar na lumabas para bumili ng kanilang almusal. Nakatitig siya sa kawalan at laman pa rin ng isip niya si Laika. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na si Oscar. May dala itong 2 plastik na may lamang pansit at isang supot ng pandesal. Inilapag nito ang mga yon sa lamesa. Kumain na tayo, Mervin. Masarap yung pansit ni Aling Lita. Ay, oo nga pala pare. Narinig ko sa usapan sa labas na naiuwi na raw sa bahay nila ang katawan ni Laika. Pupunta na ako ron ngayon pare. Gusto ko na siya makita. Mabilis na tumayo si Mervin. Napatayo rin si Oscar at humarang sa daraanan niya. Sandali lang pare. Kumain na muna tayo. Pwede naman tayo magpunta ron pagkatapos natin mag-almusal eh. Gusto ko na siya makita pare. Ngayon na. Alam ko pare. Pero hindi ka pa kumakain simula kagabi. Pare, kailangan mo ng lakas. Maawa ka naman sa sarili mo. Natigilan si Mervin. Naramdaman niya ang pag-aalala ng kaibigan niyang si Oscar sa kanya. Kaya muli siyang bumalik sa pagkakaupo at sinimulang kumain kahit wala siyang ganang kumain. Matapos mag-almusal, ay kagad na naglakad sina Mervin at Oscar papunta sa bahay ni Laika. Tahimik lang sila pero hindi nagtagal ay hindi na nakatiis si Oscar na magtanong. Paring Mervin, sigurado ka ba talaga na gusto mo siyang makita? Handa ka na ba talaga, pare? Alam ko mas lalo ako masasaktan kapag nakita ko siya. Pero sigurado na ako pare. Kailangan kong makita si Laika. Pero alam mo, naisip ko na siguro kung nandito lang ako, hindi mangyayari yung kay Laika eh. Kahit paano, may kasalanan pa rin ako sa nangyari. Bilang boyfriend niya, ako dapat ang nagpoprotekta sa kanya. Ano ka ba pare? Wala kang kasalanan sa nangyari kay Laika. Wala sa atin ang may kagustuhang mangyari yun sa kanya. Ang may kasalanan dito ay kung sino o ano ang pumatay sa kanya. Sandaling natahimik si Mervin. Binilisan niya ng bahagya ang hakbang. Ngunit nang matanaw na niya ang bahay ni Laika, ay nakaramdam siya ng panghihina. Lalo na nang makita niya ang mga pinapasok na bulaklak sa loob ng bahay at ang tinatayong tolda sa harapan. Sa pagdating ni Mervin sa tapat ng bahay ni Laika, ay nakita nila ang mga taong abala sa pag-aayos para sa unang araw ng burol ni Laika. 2 palapag ang bahay ni Laika.
Yun ang pinakamalaking bahay sa baryo nila dahil may kaya sa buhay ang pamilya nito. Maya-maya pa ay lumabas sa bahay ang tatay ni Laika na si Mang Benjo. Matangkad ito at matikas ang pangangatawan. Nagtama ang mga mata nito at ni Mervin. Hindi nagdalawang isip si Mervin na lumapit kay Mang Benjo. "Tito Benjo, nakikiramay po ko." Salamat, Mervin. Salamat at dumating ka. Sigurado ako na gusto ni Laika na nandito ka. Nakikiramay din ako sa'yo. "Tito, pwede ko na po ba siyang makita?" Sige, pumasok na kayo. Nasa sala siya. Kanina lang namin naiuwi ang katawan niya mula sa puninarya. Napalunok na lamang si Mervin saka tumango. Pagpasok sa loob ng bahay ay nakita niya kagad ang kabaong ni Laika. Maraming bulaklak ang gilid nun at sa tabi ay naroon ang larawan ni Laika. Buhay na buhay ito sa larawan na yon. Natigilan si Mervin para bang hindi siya makagalaw at hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Tinapik siya ni Oscar sa balikat. Sige pare, kaya mo yan. Lapitan mo siya. Hihintayin na lang kita rito. Iniwan siya ni Oscar at naupo ito sa upuan na malapit sa pinto. Mabagal ang bawat takbang ni Mervin palapit sa kabaong. Nang makalapit na siya sa kabaong, ay sinilip niya doon si Laika at doon siya tuluyang nadurog. Payapa ang mukha ni Laika, ngunit kahit meron itong makeup, ay kita pa rin ang mga pasa at pilat sa mukha nito. Nakasuot ito ng puting bestida at maganda ang pagkakaayos ng buhok nito. Napahagulgol ng iyak si Mervin. Bumagsak siya sa gilid ng kabaong habang nakahawak sa gilid noon. Nilapitan siya ni Oscar at hinimas ang kanyang likod habang pilit siyang inaalo. Ngunit alam ni Mervin na walang kahit na anong salita o pagdamay ang makakabura sa katotohanang wala na si Laika. Wala na ang babaeng pinakamamahal niya. Matagal bago kumalma si Mervin at nang kumalma na siya ay niyaya siya ni Mang Benjo na umupo sa unang hanay ng upuan sa harap ng kabaong ni Laika. Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon, Mervin. Parang panaginip lang ang lahat. Nag-iisang anak namin si Laika, kaya napakasakit ng pangyayaring ito para sa aming mag-asawa. Napakabata po niyang nawala. Kahit ako, hindi ko pa rin matatanggap na wala na siya. Kaya dapat po talaga managot kung sino ang hayop na gumawa nito sa kanya. Gusto ko pong malaman kung may balita ng mga pulis dito sa kaso. May suspect na po ba sila? Wala pa, Mervin. Patuloy pa rin ang investigasyon. May mga tinanong na sila, pero wala raw nakakita sa pangyayari. Wala raw ebidensya, puro wala. Pero hindi ako naniniwala na tao ang pumatay sa anak ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Tito? Aswang. Aswang, Mervin. Hindi tao ang gumawa nun. Aswang ang pumatay kay Laika. Mas mabuti siguro na hintayin na lang po natin ang resulta ng investigasyon ng mga pulis dito. Baka mas makakabuti po yun kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano. Bakit, Mervin? Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Hindi agad nakasagot si Mervin sa tanong na yon ni Benjo. Masyadong malalim ang tingin nito sa kanya. Tito, ang totoo po niyan, hindi po eh. Hindi po ako naniniwala sa mga ganon. Kung narito ka lang sa baryo nitong mga nakaraang taon, sigurado kong hindi yan ang isasagot mo. Ilang bata at matatanda na ang bigla na lang nawawala. Ilang mga alagang hayop na rin ang natatagpuan na walang lamang loob tuwing umaga. Mervin, totoo mga aswang at hindi basta-basta kwento lang. Totoo mga aswang at sila ang pumatay sa anak ko. Hindi agad nakaimik si Mervin. Nakatingin lang siya kay Mang Benjo at kahit paano ay naiintindihan niya ang biglang pagsulpot ng galit sa mukha nito. Nag-iisang anak nito si Laika,
Kaya talagang napakasakit para rito na mawala ito ng napakaaga. At kung hindi maibibigay ng mga pulis ang hustisya para sa anak ko, ay ako na ang kikilos. Pero tito, hindi po tama na ilagay niyo sa inyong mga kamay ang batas. Walang tama umalis sa isang magulang na nawala ng anak, Mervin. Ako ang bubuo ng grupo para tugisin ng mga halimaw sa baryo natin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang anak ko. Hindi na muna nagsalita si Mervin. Hinayaan niya munang bumaba ang emosyon ni Benjo. Maya-maya pa ay luminga siya sa paligid at may napansin siya na wala roon na inaasahan niyang makikita niya. Hindi niya nakikita ang nanay ni Laika. Mang Benjo, maiba po ko. Nasaan po si Tita Maricel? Parang simula po nang dumating kami ay hindi ko pa po siya nakikita. Simula nang mamatay si Laika, Mervin, ay hindi na siya lumalabas ng kwarto. Ayaw makipag-usap, ayaw kumain. Wala kami magawa kundi intindihin siya. Sa gitna ng pag-uusap nila, ay dumaan ang matandang kasambahay ni Namang Benjo. Yun ay walang iba kundi si Manang Doray. Medyo kuba na ito at may hawak na tray ng mga tasa. Nang makita ito ni Benjo, ay tinawag nito ang matanda. Manang Doray, kumuha ka nga ng makakain para kay Mervin. Sige po, sir. Sandali lang po. Mabilis na nawala si Manang Doray at nagtungo ito sa kusina. Ilang minuto lang ay bumalik ito na may dalang plato na may biko at may latik sa ibabaw. May kasama yung mainit na tsokolate. Ibinigay nito yon kay Mervin at kahit busog pa siya ay tinanggap pa rin niya yon bilang respeto at paggalang. Habang inaabot ni Manang Doray ang pagkain, ay napatingin si Mervin sa mukha ng matanda. Napansin niya ang kakaibang tingin nito sa kanya na para bang may nais itong sabihin sa kanya pero hindi nito magawa. Nagtagal ng ilang segundo ang tinginan nila bago umiwas ng tingin si Manang Doray at muling umalis patungo sa kusina. Hindi alam ni Mervin pero may kakaiba siyang naramdaman sa tingin na yon ng matandang kasambahay. Ganun pa man, iniisip na lang niya na malungkot din ito gaya nilang lahat dahil mula pagkabata ay ito na ang nag-alaga kay Laika hanggang sa magdalaga ito. Sa 3 gabi ng lamay ni Laika ay palaging naroon si Mervin. Tumutulong na rin siya sa pag-aasikaso ng mga nakikipaglamay. Tumulong siya kay Manang Doray sa pagluluto ng pagkain at pagsisilbi ng kape at biskwit sa mga tao. Tuwing madaling araw naman, kung kailan wala nang masyadong tao, ay nasa tabi lang siya ng kabaong ni Laika para bantayan ito. Hanggang sa dumating na ang araw ng libing ni Laika at doon ay ibinuhos lahat ni Mervin ang luha at hagulgol niya. Wala na siyang pakialam kahit pa maraming tao dahil ang gusto niya ay mailabas ang labis na lungkot niya sa pagkawala ng babaeng kanyang minamahal. Habang tinatabunan ng lupa ang kabaong ni Laika, ay piping nangako dito si Mervin na hindi siya aalis ng baryo nila nang hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Pagkatapos ng libing ni Laika, ay sabay na umuwi sina Mervin at Oscar. Wala silang imikan habang naglalakad. Namumugto ng gusto ang mga mata ni Mervin dahil sa labis na pag-iyak kanina sa sementeryo. Pagkarating sa bahay ay binuksan ni Oscar ang pinto at pumasok na silang dalawa. Sabay silang naupo sa sopa habang ramdam nila ang pagod. Maya-maya ay tumingin si Oscar kay Mervin at seryosong nagsalita. Hindi naman sa pinapaalis na kita, pare, ha? Pero tanong lang, babalik ka na ba niyan sa Maynila ngayong nailibing na si Laika? Hindi ba yun naman talaga ang ipinunta mo rito? Hindi ko kayang umalis dito nang hindi ko nasisiguro na makukuha ni Laika ang hustisya, pare. Magsasagawa ako ng sarili kong investigasyon kung kinakailangan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang pumatay kay Laika. At dapat ay magbayad siya. Pero pare, paano ang trabaho mo sa Maynila?
2 linggo ko nakalib pare. Kung kinakailangan ko mag-extend pa, ay gagawin ko yun para kay Laika. Grabe pare, ang tindi talaga ng pagmamahal mo sa kanya. Sigurado ko na kahit nasa langit na si Laika ngayon, ay kilig na kilig pa rin siya sa'yo. Hindi lang ang pagmamahal ko kay Laika ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. Dahil hanggang ngayon, malaya pa rin ang pumatay sa kanya. At habang hindi pa siya nauhuli, may posibilidad na meron pang sumunod. Baka may iba pa siyang biktimahin. Magsasalita pa sana si Oscar, pero hindi na nito nagawa nang may narinig silang sumisigaw na matandang lalaki mula sa labas. Mag-ingat kayo sa mga aswang! Nasa baryo pa rin natin sila! Dadami pa mamamatay kung hindi tayo kikilos! Huwag na kayong lalabas kapag madilim na! Makinig kayo sa akin! Totoo mga aswang! Totoo sila! Napatingin si Mervin kay Oscar habang nakakunot ang noo. Matapos ang ilang segundo ay tumayo si Mervin at lumapit sa bintana. Hinawi niya ang kortina at dumungaw. Nakita niya sa kalsada ang isang matandang lalaking balbas sarado. Magulo ang buhok at putikan ang mga paa. Punit ang damit nito at maging yon ay puno rin ng natutuyong putik. Paulit-ulit itong sumisigaw habang naglalakad tangan ng isang may kahabaang patalim na noon lang niya nakita. Oscar, sino ba yung matandang yun? Yun. Si Mang David. Sa kabilang baryo siya nakatira. Pero dito na lumipat. Sabi nila, pinatay daw ng aswang ang buong pamilya niya. Mula noon, parang nawala na sa sarili. Nakakaawa naman pare. Kahit siguro ko kapag nawala ang buong pamilya ko ganyan din ang mangyayari sa akin. Pero alam mo, paring Mervin, may nagsasabi dito na parang nagbabaliw-baliwan lang daw yan si Mang David para hindi raw siya mapaghinalaan. Mapaghinalaan na ano? Kasi may hinala ang ibang tao rito na baka siya rin ang aswang. Baka raw siya rin mismo ang pumatay sa buong pamilya niya at nagkukunwari siyang baliw para hindi mapaghinalaan na aswang. Pero wala namang matibay na ebidensya, kaya hindi siya napapalis ng mga tao. Kaya ayan, pinabayaan na lang. Kahit na minsan, parang wala talaga siya sa wisyo. Aswang na naman. Kung aswang ako, bakit ko naman papatayin ang sarili kong pamilya, di ba? Ang mga tao talaga kung minsan, basta may masisi lang. Yun ay base lang sa mga naririnig ko, pare. Hindi rin ako sigurado kung totoo o hindi. Habang pinagmamasdan ni Mervin si Mang David, ay napansin niyang may 3 batang lalaki na sumusunod sa matanda. May hawak ang mga yon ng mga bato at labis siyang nagulantang nang biglang pinagbababato ng mga bata si Mang David, kung saan-saan tinamaan ng matanda, habang ang mga bata naman ay tuwang-tuwa, lalo na nang mapalood sa lupa si Mang David. Hindi na nag-atubili pa si Mervin. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Agad niyang nilapitan ang matanda at iniharang niya ang sarili niya rito. Matalim ang mga mata na tinignan niya ang 3 bata. Hoy! Ano ba kayo? Tama na yan! Kayo Mga salbahe kayo Umuwi na kayo! Nagulat ang mga bata sa sigaw ni Mervin. Binitiwan ng mga ito ang mga bato at saka mabilis na tumakbo palayo. Nilingon ni Mervin si Mang David. Yumukod siya at doon niya nakita na dumudugo ang noo nito. Bakas ang panghihina ng matanda habang nakatitig ito sa kanya na para bang nagpapasaklolo ito. Tahimik lang si Mervin, pero sa loob-loob niya ay may sumisigaw na awa para sa matanda. Kahit pa pinaghihinalaan itong aswang, ay hindi dapat ito sinasaktan, lalo na't wala namang patunay na meron itong ginagawang masama o labag sa batas. May sugat po kayo sa noo, Tatang. Kaya niyo po bang tumayo? Hindi sumagot si Mang David. Nagpumilit itong tumayo, pero nang mabubuwal ito, ay agad itong inalalayan ni Mervin. Hinawakan niya ang braso at likod ng matanda. Mang David, kailangan po nating gamutin ang sugat niyo kasi hindi po tumitigil ang pagdurugo Baka po ma-impeksyon yan. Sumama po kayo sa akin.
Hindi pa rin umimik si Mang David. Iginiya ito ni Mervin papunta sa bahay ni Oscar. Ramdam niya ang pangihina ng matanda sa bawat paghakbang nito, kaya patuloy niya itong inaalalayan. Sa kabila ng mabahong amoy at lagkit ng balat ni Mang David, ay hindi ito binitiwan ni Mervin. Papasok na sana si Mervin sa bahay ni Oscar kasama si Mang David nang bigla silang sinalubong ni Oscar. Kita sa mukha nito ang pagkabigla at agad na hinarangan nito ang pintuan. Mervin, pre! Bakit kasama mo yan? Hindi pwedeng pumasok dito ang baliw na yan at baka kung ano pa ang gawin niya eh. Tignan mo nga at may dala pa siyang patalim. Hindi mo ba nakikita pare? May sugat siya at duguan. Kailangan niyang tulong.